solve natin ito. Ito yung nakaraan na problem. Kaya lang, ang ginawa natin, di ba? Dinagdagan natin ng isa pang charge. Naintindihan ba? Meron ba tayong extra na charge? Tapos, ano yung pinagawa ko rito? Siyempre, yung sum pa rin, ano? Yung sa A. Tama ba? Ganun ba yung inano natin? Opo. Okay. So, may nadagdag lang na charge dito. So, ngayon, ang magiging reaction yan, paano? So, since positive ito, at yung test charge natin, positive. So, magkakaroon na reaction to. Itutulak niya ngayon to. Diba? Tutulak niya yung ating test charge. Okay? So, ngayon, since ito, dito rin papunta, itong electric field due to charge 1. So, parang mag-a-add up lang yan. Diba? Dadagdag. So, para mabilis tayo dito sa part na ito, kunin natin yung components dun sa nakaraan nating example. So, ba yun? Ito, di ba? So, dun sa example natin ng una, dalawa lang yung charge. Tapos, sa ngayon, dinagdagan lang natin. So, mas madali, kunin lang natin yung components, no? Nung EA1X, EA1Y, EA2Y, sorry, walang, tama, EA2Y lang meron, ano? So, pakitandaan nga ito. Kukunin lang natin, kokopyahin natin. Tapos, ang kukunin na lang natin na component, yung bago. Di ba? So, EA1X is 1.08. Diba? EA1X is 1.08 times 10 raised to 6. Ano nga unit? Newton per coulomb. Nagre-record ba? Ay! Ba't nawawala yung sound? Bumabagsak. Ano ba yung kalokohan ito? Sige. So, 1.08 times 10 raised to 6 Newton per coulomb. Then, yung EA1Y, 0.625 times 10 raised to 6 EA1Y. Inuulit ko, kinukuha lang natin yung mga components sa nakaraang example. Yun lang din naman yan eh. Meron lang tayo nadagdag na isang charge. Positive charge, So, Newton per coulomb pa rin. Then, yung EA2Y, so ayan, wala siyang X component. Tama ba? Kasi ito lang siya, pataas lang. Okay? So, we have EA2Y is 5 times 10 raised to 6. So, yung kulay ng component ng test charge 2, charge 2. EA2Y equals 5 times 10 raised to 6 Newton per coulomb. Ngayon, ang kukunin natin ito, yung components nito, itong electric field due to charge 3. Pangalan natin charge 3. Okay? So, hanapin natin yung EA3X, then yung EA3Y. Nasusundan? Wala. Ba't kaya ganito to? Mababa. Ang kulit. Okay naman. Okay. So, kunin natin ngayon yung EA3X. So, since ito siya, pwede mo naman makuha ito eh. Yung electric field, due to charge 3 and test charge. Or, due to charge 3, yung electric field yan. So, paano yung formula natin? E is equal to, okay, or EA3 is equal to KQ Q3, The charge 3 tayo, all over R squared. Tama ba to? Ito ba yung formula? Opo. Okay, so tuloy natin, So, we have 9 times 10 raised to 9
times yung value ng charge 3. So we have 50 microcoulomb. So that is 50 times 10 raised to negative 6 coulomb all over. What is the distance between charge 3 and point A or yung test charge? So may given tayo 40 tsaka 30, di ba? Paano mo kukunin ngayon to, itong length na to? Pythagorean theorem, okay? So di ba ito yung ating nandito yung ating charge 3, tapos nandito yung ating test charge. Meron daw tayong 40 saka 30. So kung gusto mong kunin yung distance between them, Pythagorean theorem, di ba? So using Pythagorean theorem, mabilis lang. So yung R natin dyan, that will be equal to 40 squared plus 30 squared. So that is equal to 50. Tama ba? 50 centimeter. Kaya lang, kailangan natin is meters, no? So we're going to express 50 centimeters in terms of meter. So we have 0.5 meter. Tama ba to? 0.5 meter. Apo. Okay, so tuloy. So ang gagamitin natin dito ngayon, 0.5 meter squared. Okay, so EA3 now, we have ilan? Pakipindot nga sa calcu. 1,800,000. In ano, i-ano mo na, i-scientific notation mo na. 1.8x. Ano 1.8? Anong 1.8x? Times 10 raised to negative 6 Newton per coulomb. Okay, so yan na yung ano, pinaka-electric field, ano? Ngayon, kailangan natin biyakin yan. Hatingin natin yung components niya. So, kung ito yung ating electric field, so, ang direction niya, di ba, patulak, ano? So, towards charge, test charge, ano? So, ito yung test charge mo, A. Tapos, ito yung charge 3. Patulak yung iyong electric field. Tama ba? So, kung patulak, okay, merong X and Y yan. No? May X and Y component yan. So, this should be EA3X and EA3Y. Paano natin kukunin yung components? Anybody? So, ang tawag po, sir. So, ang tawag po. Anong angle ang gagamitin natin? Paano mo, ano ba? Sige, so katawa. Oh, saan mo, ano reference angle mo? So, yung length ng ano? Yung? Anong reference? Length ng 345 meter. Oho. Ano nga ang gagawin mong reference? Alin dyan? Ito ba? O ito? Kasi kailangan mo, di ba, magsokatawa ka, kailangan mo ng theta or ng angle. O, paano mo kukunin yung angle? Ano? Reference component 0.4 over 0.5 times sa nakuhang charge sa A3. So kung ang ibig mo sabihin, ito ang gagawin mo reference. Tama? Opo. So 0.4 over 0.5. Kasi kumpleto ka naman eh, no? So itong reference mo, kumbaga, diyan ka naglagay ng theta. Okay, so no need to get the angle kasi ayan na yung ano, ayan na yung ratio. Tama ba? So yung theta mo, sin theta, opposite over hypotenuse. Okay, so you have, so 0.4, naintindihan ba? Nasundan ba tong part na to? Hindi na tayo kumuha ng angle. Okay, kasi meron ka naman ito eh. So you have EA3Y opposite, di ba? Ito yung ginawa mong opposite.
Then, all over, what is the hypotenuse? So, ito yun, yung 1.8 times 10 raised to negative 6. Parang ganito lang yan. O, 0. O, di ba, sin theta. That will be equal to EA3y all over EA3. Or yung electric field, no? Between the charge 3 and test charge. Okay? So, yung sin theta mo, ginamit mo 0.4 over 0.5. Replace mo lang to. Then, okay, from here, multiply mo lang doon. So, you have now EA3y is equal to 0.4 times 1.8 times 10 raised to negative 6 all over 0.5. O, ilan tong EA3y? Pakipindot. Ilan to? 1.44 times 10 raised to negative 6. Ilan? 1.44 44. times 10 raised to negative 6 Newton per coulomb. Then, yung ating EA3x, okay, ito na isa, no? Nakuha na natin. Yung EA3x naman, x component. So, EA3x, paano kukunin to? So, pwedeng cosine theta, di ba? So, using this triangle, ang cosine theta mo dyan is 30 over 50. Or 0.3 over 0.5. Tama ba? Then, yung cosine theta, that is equal to, okay, based dito sa triangle natin, EA3x, yung adjacent, then yung hypotenuse is EA3. So, you have EA3x over EA3. Okay, so solving now. So, we have 0.3 over 0.5 times EA3x, or equals pala, sorry. Equals EA3x over 1.8. Yung EA3 natin is 1.8 times 10 raised to negative 6. O, pakipindot na sa calcio, rekta na. Multiply mo lang sa 0.3 over 0.5 yung 1.8. EA3x is equal to ilan? Ilan? 1.08 times 10 raised to negative 6 po. 1? Ilan? 1.08 times 10 raised to negative 6. Newton per coulomb. Okay, so we have now the y and x component. Okay, nakita na, nasolve na natin. Ngayon, i-breakdown natin dito. Kukunin na natin yung net electric field, no, dun sa charge A. Kasi, ano yan magkokontrahan yung mga electric field na yan. Pwedeng magkontrahan sila or mag-add up, di ba? Magtulong sa paghila or pagtulak. Pwedeng ganun, ano? Ilang may idea dyan. Okay. So, kunin natin yung,
diagram. So ito ngayon yung ating test charge. Test charge A. Okay? So kung kunin natin yung vertical and horizontal component, di ba? So kagaya nito, ito na siya. So yung EA1X, so ito yung X component ng electric field due to charge 1. So nakita natin, isang pakanan, tama ba? Tsaka isang pababa. Malinaw. Nasundan ba kung ba't naging ganon? Low. Opo. So EA1 tayo kulay blue, EA1. So isang pakanan, tsaka isang pababa. Okay? Nasundan. Then, we have the EA2. Ano yung component nung EA2? May pakanan ba? Wala, EA2. sir. So, puro pataas lang. Tama ba? Pataas o pababa? Pataas, sir. Bakit naging pataas? Low, ano? Pababa, sir. Ba't pababa? Bakit nga pababa o bakit pataas? Sige. Positive yung test charge. Oh, positive yung test charge. Oh. Ba't magiging pababa? Suman. Aeroplane. Sino ba mag-a-apply ng force? 'Di ba si charge 2? Tama ba? Opo. O kung si charge 2 mag-a-apply, positive siya, 'di ba? Positive to, positive din to. Yung test charge. Tutulak. Itutulak. Ano? Kung tulak yan, nasan si charge 2? Nasa ilalim ba? Nasa taas? Low. Nasan si charge 2? Nasa ilalim ba ni test charge o nasa ibabaw? Aba. Hindi masagot. Nasan si charge 2? Nasa ibabaw ba ni test charge o nasa ilalim? Baba po. O nasa baba. O kung patulak siya, ano yung direction ng force? Pataas o pababa? Pataas. Pataas. Okay, pataas. Kung nandito si charge 2 at parehas silang positive, itutulak niya pababa. Di ba? Ganun lang naman yung logic nun. So kung pataas pataas yung electric field due to charge 2, so positive, tama ba? So andito siya. Opo. Ngayon, yung pangatlong charge natin, so nagkaroon tayo ng pangatlong electric field, EA3, di ba? Ano yung component ngayon nito? Pataas? Pataas ba o pababa? Pakanan ba o pakaliwa? Ano yung components niya? I-analyze. Right po. Pa-right. So kung ito yung electric field due to charge 3, bakit naging ganyan? Kasi positive, di ba? Tapos positive din to. Di itutulak niya yung charge 1. Tama ba? Yung test charge, I mean. Naintindihan? Itutulak niya. Huwag kayong malilito kasi nakakalito yung sa pagka charge tsaka isang test charge. Kapag yung dalawang charge yan, isang positive, isang negative, yung force exerted, halimbawa, charge 1 tsaka charge 2. Ito nakakalito itong konti Pagka tinanong mo yung F21, kasi yun yung force exerted on charge 2 due to charge 1. So ito, pakaliwa yan. Bakit? Kasi hinihila ni charge 1 si charge 2. Okay? Yun namang F12, yan yung force due to charge 2, Force exerted on charge 1 due to charge 2. So pakanan to kasi hinihila rin siya ni charge 1. Tandaan nyo, mutual forces yung nag-a-act yun sa dalawa na yan. Equal pero opposite ng direction. So yun lang yun, Ngayon dito, isa lang yung nag-a-apply ng force. Yung charge lang. Tandaan nyo, test charge lang yung gamit natin. Okay?
Kaya sinabi nating test charge, ibig sabihin hindi niya nahahatak yung ibang charge, no? Siya lang yung hinihila or tinutulak nung charge. Malinaw ba? Ngayon, yung test charge natin pwedeng positive or negative, pero ina-assume natin laging positive. Okay? Siguro dun sa recorded, minsan mawawala yung boses ko. Tingnan yun, kusang gumagalaw eh. Buisit na yan. Kanina pa eh. Okay. So kung ito yung direction ng ating electric field due to charge 3, ano yung components niya? Isang pakanan? Sino nagsabing pakanan? So isang pakanan tsaka isang ano? Pababa. Pababa. Tama. Okay. Okay, pasok natin dito. So isang pakanan daw. Dinuktong ko lang ha. Tsaka isang pababa. Okay, kung papangalanan mo ngayon yan, kung di pa sa'yo sapat yung kulay, so ito yung EA2Y, ayun yung magkakasama. Ibig sabihin, yan yung mga kakapares ng sign. Ito yung EA1X, ito yung, EA1Y pala to, EA1Y, EA3Y, tapos dito naman, yung mga pakanan mo, ito yung EA1X, ito naman yung EA3X. Nasundan. So sa pagkuha ngayon ng vertical and horizontal components nung iyong resultant electric field, kasi yun yung hinahanap natin eh. Total or yung resultant. So summation of resultant mo ng electric field or yung horizontal component nung resultant. So di ba summation ng electric field along x-axis, alin lang? So ito lang dalawa. You're going to add those two components. Tama ba? So you have EA1X plus EA3X. Sundan. So what is EA1X? Kunin natin dito. Ayan. 1.08 times 10 raised to 6. 1.08 times 10 raised to negative 6 Newton per coulomb. Sigurado ba dito sa dalawa na to? Check ko nga. 1.44 squared plus 1.08 squared. 1.8. Okay, very good. Then, EA3X. Saan natin yung ginawa? Ito, 1.08 times 10 raised to negative 6 Newton per coulomb. Okay? So, ano to? Ilan to? So, we have 2.16 times 10 raised to negative 6 Newton per coulomb. Baka kinalcule nyo pa yan ha? Times 2 lang. Nasundan ba? May tanong ba? Hello? Wala po. May tanong? O, tuloy tayo ha. So, yung ating Y component ng resultant electric field at charge A, EAY, sorry. So, EAY, based dun sa ating free body diagram, ano yung mga pag-a-addin mo? O, alin yung positive at alin yung negative? So, di ba, initially, ito yan. So, EA2Y plus EA1Y plus EA3Y. Diba? Yan yan, ano? Summation tayo. I-add mo lahat yan. Tama. EA1Y. Okay? But since opposite sila ng direction, yung mga vertical component natin, magkakaiba-iba sila ng sign. Okay? So, sino ang magpa-positive? Si EA2Y, papunta sa taas. Kung yun ang iseset mo na positive, so yun ang positive mo. Pataas mo positive. Pwede rin naman pagbalik ta rin yan eh. Nasa inyo. Pero ako, gagawin kong positive yung pataas. So, positive yung EA2Y. Then, negative yung dalawa. Yung EA1Y tsaka EA3Y. So, ito negative tsaka ito. Okay? So, ipasok natin ngayon yung mga values. So, yung EA2Y, that is equal to
5 times 10 raised to 6, no? 5 times 10 raised to 6 Newton per coulomb. Plus, what is EA1Y? EA1Y, so 0.625. Oh, sorry, so this should be minus, ano? 0.625 times 10 raised to 6 Newton per coulomb. So, minus ulit, EA3Y, so ayun, ano? 1.44 times 10 raised to negative 6. Times 10 raised to negative 6 Newton per coulomb. So, ilan to? Pakipindot sa calcu. Sir, may tanong po. Okay, ano yung tanong? Sir, dun po sa may EA3 po, Okay, hindi po ba positive 6 po yung naka-raise dun? saan? Sa EA3 po, 1.8 times 10 po, raised to negative 6. Lumalabas po sa calcu ko po, sir, positive 6 po. Teka, testing natin, ha? 1.8. Oh, sorry. 9 times 10 times 50 raised to negative 6. Lower 0.5 squared. So, dapat to positive, ano? O bakit nagkaroon ng negative? Sino nagsabing negative pala? Mahina yan pag ganyan. So, dapat to positive. Okay? So, ito, pakipindot ulit to. Itong EA3Y natin. EA3Y. Positive lang sir, positive lang sir. Magiging positive lang. Okay. Positive, positive. Oh, tama nga, no? Positive siya. Okay, thank you sa ating concerned citizen. So this will be positive. Okay. Tuloy tayo. 6 positive. Okay, pakipindot. Wala na sigurong magpa-positive lang naman lahat eh. Yung 1.44 magpa-positive same as dun sa 1.08. Okay, ito lang din yun, mag-ibalay sign. Wala tayong babaguhin. O, ilan? Pindot ito. Ilan? Nandiyan ba kayo? Napindot na ba? 2.94. 2.94 times 10 raised to 6. Tama ba? Opo. Times 10 raised to 6 Newton per coulomb. So, ayan ngayon yung vertical at horizontal component. So, ito yung horizontal, ito yung vertical. Okay? So, yan ngayon, kunin natin yung resultant. No? So, paano yan? So, parehas positive yung lumabas na tawag din parehas na positive yung lumabas nating components, no? EA2Y, pataas. Tama naman. 50. Okay, tama lang kasi pinakamalapit siya. Kaya siya yung nagwagi, 5 times 10 raised to 6. Although may pababang dalawa, patagilid naman, kaya pataas pa rin. Okay. So, kunin natin yung resultant. Okay? So, yung resultant niyan, so EA will be equal to the square root of, EA x squared, or yung square nung sum nung square nung components.
EAY squared. So we have square root of EAX. So we have 2.16 times 10 raised to 6. 2.16 times 10 raised to 6 squared plus, so 2.94 times 10 raised to 6 squared. So ilan yung kalalabasan? 3.65 3.65 times 10 raised to raised to positive 6. Newton per coulomb. Okay, so we have the total electric field acting on test charge A. So that is 3.65 times 10 raised to 6 Newton per coulomb. Okay? So ganito yung itsura niya, most probably. Kung ito yung test charge A mo, ito yung dalawang component mo, di ba? Your X and Y. So positive X tsaka positive Y. Okay, so direction niya nandito sa quadrant 1, no? Ang reference mo ay ito, yung test charge A. Ngayon, kung gusto mong kunin yung angle, nasa inyo yan. Ito lang naman yun, ano? Yung direction niya. Madali lang. So, opposite over adjacent lang yan. Malinaw. Naintindihan ba? May tanong ba? Kung titignan natin, tama lang naman, ano? Kasi, halimbawa, nadagdagan siya, pakanan, tsaka pababa. Kung titignan natin dito, dun sa previous na example, yung ating component, no, pataas pa rin yung resultant kasi 5 times 10 raised to 6. Ang pababa lang niya, ito, 0.625. Ngayon, nung nadagdagan tayo ng isa pang test charge, pababa naman siya, kaso, saan ba yun? EA3Y. So, 1.49 lang. Di ba? Bumaba pa rin. So, ang magiging resultant Y mo, pataas pa rin. Nasundan ba? Nagaya nito. Ayan, 2.94 ka pa rin. Mas malakas talaga to, itong force na to. No? Tsaka kung titignan natin, yung distance niya, siya yung pinakamalapit dito. Diba? So, 30 cm. Kasi magtataka kayo, dalawa na yung charge mo, dalawang pa baba. Pero bakit pataas pa rin yung naging resultant? So, kung i-analyze mo, naku, wala na akong boses sa ano. Kung i-analyze mo, siya yung pinakamalapit, 30, tapos ito, ilan ba itong kumag na to? 60. 60 yung distance nito, charge 1, itong charge 2, 30, tapos itong charge 3, 50 cm yung distance. So, kaya ganun, na kahit dalawa na yung pababa mo na force, pataas pa rin yung naging resultant. And also, bakit naging pakanan? Kasi wala ka namang ibang force, no? Puro pakanan. Initially, nung wala kang charge 3, pakanan na yung hila nito, no? Diba, yan, pakanan na siya. Due to charge 1. Nadagdagan ka pa, tumutulak pakanan din. So, walang ibang kapupuntahan yung electric field mo, kundi pakanan. Okay? Naintindihan? So, ito, pwede mo rin i-reference kapag nag-analyze ka. Okay? So, teka lang i-stop ko lang yung yung recording, tapos tuloy tayo. Check ko lang Yun yun, humihina Kaloko niya.